Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. At welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At muli po ay bumabati po ako sa bawat isa ng isang pinagpalang umaga. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan. At sa biyaya ng bawat umaga na tayo po ay mayroong pagkakataon na muli ay mag-aral ka ng mga salita at bigyan siya ng kaluguran sa buong araw na ito. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umawit ng isang pagsambang awit. Hallelujah. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay umawit. Magtiwala sa Diyos ng buong puso, mararanasan kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Tinig niya'y pakinggan. Tinig niya'y pakinggan. At ang hawakan salita niya'y bibigo. Huwag matakot sa ang digmaan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Minsan pa, tinig niya'y pakinggan, panghawakan salita niya'y ibibigo. Huwag matakot sa ang digmaan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba, tayo pong lahat. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila, ang Diyos na dakila, ang Diyos na dakila. Panginoon, samahan niyo po kami umagang ito sa pag-aaral ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang maayag, kayo po ang maitaas, at lahat ng kaluwalhatian, papuri ay para sa inyo, Panginoon.
Salamat po, O Diyos. Ito po kami panalangin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, purihin po ang Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Muli, isa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat. Sa biyaya po ng Panginoon ay narito po tayo at malakas at mayroong pagkakataon na makinig ng kanyang mga salita. Yan, purihin po ang Panginoon at ngayon pong umagang ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma, Kapitulo 8. Simulan po natin siguro sa verse 26. Romans chapter 8, verse 26. Yan, purihin po ang Panginoon. At kung kayo po ay nandyan at kung kayo po ay nakabukas na sa inyong mga Biblia at nasumpangan nyo na po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, Romans chapter 8, verse 26, ay nangyari po lamang na kayo po ay mag-comment ng praise God. Yan, dyan sa ating comment section para po malaman natin at makita natin kung kayo po ay nakasumpong na ng ating pag-uusapang teksto ngayong umaga. At habang kayo po ay naghahanap, ay bigyan ko lang po kayo ng bahagyang background po nito. So, ito pong verse na ito ay, yung mga sumusunod nito, ay isa sa mga kilala at laging ginagamit kahit na mga hindi naman mga mananampalataya. Lalo na yung Romans chapter 8, verse 28, dahil akala nila, itong verse na ito, itong sa Romans na ito ay para sa mga ganansya natin. At kahit tayong mga Kristiyano, madalas nating nami-misinterpret itong verse na ito dahil akala natin ang verse na ito ay pumapatungkol sa ganansya nating mga tao, nating mga mananampalataya, na ang Diyos kumbaga ay lagi na lang ay parang genie natin o someone na na mag-aayos ng gusot natin. Pero tunghayan natin o alamin natin kung para saan nga ba at ano nga ba ang pinapatungkulan ng verse na ito. At marami na po nagsabi ng praise God, na sabi natin ay kung nakasumpong na, sige po, basahin po natin. Romans chapter 8, verse 26. Simulan po natin sa verse 26 para meron po tayong background kung anong sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, tinutulungan tayo ng banal na spirito sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang naisabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Bago po natin basahin itong Romans 8:28 na ito, yung susunod na verse, kita po natin na sa verse 26 at verse 27, walang pumapatungkol po dito patungkol sa kagandahan ng ating kabutihan o sa kagandahan kagandahang loob nating mga tao, kundi at bagkus ipinapakita po dito sa verse 26 at verse 28 na hindi sa pamamagitan ng ating mga tao, hindi sa pamamagitan ng ating lakas ng, kumbaga, hindi sa ating kabutihan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nakakasiyasat sa puso ng mga tao at siyang nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Kaya sa tuwing tayo po ay nananalangin sa Espiritu, kung tayo po sa tuwing tayo po ay nananalangin sa ilalim at pangunguna ng banal na Espiritu, ang sabi ng salita ng Diyos, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para ano po, ipanalangin yung kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi po sa kalooban nating mga tao na, Panginoon, ito po yung gusto ko, ito po yung sundin nyo. Bagkus, ipinapakita po sa unang verse, bago po itong verse 28, na tayong mga tao ay dapat magpasakop sa kalooban ng Diyos at tinutulungan tayo ng banal na Espiritu
upang itama yung ating mga puso. Kasi bakit po? Nasisiyasat na yung ating mga puso. Alam na yung puso natin. Hindi natin kailanman pwedeng dayain ang Panginoon na Panginoon ha. O ako naglilingkod sa inyo ha, gagawin niyo yung gusto ko. No. No. Alam ng Panginoon ang puso natin. At hindi porke tayo po ay naglilingkod sa Diyos 24/7. Kahit sabihin po natin na mula Lunes hanggang Linggo, tayo po ay naglilingkod. Tayo po nasa simbahan, kung kayo manunugtog, tumutugtog kayo. Kung kayo po ay naghahalig ng salita ng Diyos, naghahalig tayo ng salita ng Diyos. Ngunit, kung meron man sa ating mga puso na hindi tama sa Panginoon at pinupush natin na mangyari ito, kung ito po ay hindi kalooban ng Diyos, ito po ay hindi niya hahayaan. Sige po, at kaya naman sinasabi sa Romans chapter 8 verse 28. Kaya ngayon magkakaroon tayo ng panibagong perspektibo sa pagbabasa ng sa Romans 28. Ang sabi dito, simulan ko po ulit sa verse 27 kasi po magkarutong naman sila eh. So, ang sabi sa verse 27, at ang anumang naisabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin, ito po, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, ibig sabihin mga kapatid, we are hardwired. Pag sinabing hardwired, kumbaga, nakaprogram sa atin. Alam natin yon. Tayo mga Kristiyano, alam natin yon. Kung totoo tayo naligtas, kung totoo yung pananampalatayang nasa atin, alam natin yon. Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa hindi. Kaya nga minsan, gagawin mo pa lang yung mali, meron ka ng conviction, meron ka ng guilt, Kasi bakit mga kapatid? Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Alam na natin kung ano yung tama. Naunawaan niyo po ba ako? Ayan. So, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng lahat sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayun po pala mga kapatid. Meron po pala itong prerequisite. Ito po palang for all things work together. Sa English po, kumaga inspiring. Kaya mga kapatid, lagi po itong nakikita sa Facebook. Kahit mga unbelievers, kahit mga wala namang kaalaman sa Biblia, ginagamit itong verse na ito. Madalas nga po sa mga kabataan, yung mga estudyante ko sa alam itong verse na ito, hindi naman sila mga sisimba. Nasa nasa bio na kanilang mga Facebook. Kasi sobrang sobrang inspiring nga naman, 'di ba? Na lahat ng bagay nagkakalaki-plaki para sa ikabubuti lang lahat. Pero mga kapatid, hindi po ito patungkol sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, maaaring ito po ay narinig nyo na sa inyong mga pastor o sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero ngayon po sasabihin ko po sa inyo, ang Biblia ay hindi po ito patungkol sa ating mga tao. Ang Biblia ay hindi para sa kaluwalhatian nating mga tao. Ang Bible, ang Biblia po ay hindi para maitaas yung kabutihan nating mga tao, bagkus ay kabaliktaran. Kung atin pong babasahin ang Biblia, makikita natin kung gaano tayo kamakasalanan at hindi karapat-dapat sa habag at biyaya ng Diyos. We always say that God is good, di ba po? Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. And that is our problem. Our biggest problem as humans, ang ating pong napakalaking problema bilang mga tao, ay ang Diyos natin ay mabuti. Dahil kung siya ay mabuti, lahat ng ginagawa niya ay mabuti. If He is good, He must hate evil. Kung siya po ay matuwid, kasusuklaman niya ang lahat ng hindi magandang bagay. Kung siya po ay matuwid na Diyos,
kakasuklaman niya yung mga yung mga injustices natin, lahat ng mga ginagawa nating hindi maganda, kasi po siya ay Diyos na mabuti at Diyos na matuwid. Di ba po? Na madalas nating kinakalimutan, kasi po ang gusto natin para lang sa ating mga sarili. For all things work together for my good, for our good, for my good, sa akin, para lang sa aking ikabubuti. Gumagawa ang Diyos para sa aking ikabubuti. Ang ha-highlight po ay ako, tayong mga tao, para sa ating ikabubuti, which is not the theme. Hindi po ito yung pinapatungkulan ng verse na ito, dahil meron po siyang kasunod. Meron po siyang verse 29. At ano po ang sinasabi sa verse 29? Pero bago ko po sabihin itong verse 29 na ito, nakikita po natin na gumagawa ang Diyos ng mabuti sa lahat, kahit po sa mga kahit po sa hindi naman mga mananampalataya. Kumikilos ang Diyos, gumagawa ang Diyos sa mga buhay nila. Gumikilos ang Diyos nagbibigay ang Diyos ng kabutihan, kumbaga pinaparanas niya yung kanyang kabutihan, kahit po sa mga hindi mga mananampalataya. At lalo po sa atin. Ano po? Kaya naman, malalaman natin, alam natin, na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito po pala, mga kapatid. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Meron pong prerequisite, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Talon lang po tayo ng bahagya mula New Testament. Punta po tayo ng Genesis chapter 50. Genesis chapter 50. Genesis chapter 50. Yan. Chapter 50. Verse 20. Kung kayo po ay nandyan na, ayan. So, ang sabi po dito, kita po natin ang sabi doon, sa Kanyang mga gumagawa ng mabuti ang Diyos sa Kanyang mga tinawag para sa Kanyang layunin. Ang sabi sa verse 20 ng Genesis chapter 50, sabi dito, you intended to harm me. Ito po ay si Joseph, the dreamer. Nung siya po ay nasa Ehipto na, So, yung kanyang mga kapatid ay alam na siya yon, na siya si Joseph na kanyang kapatid na kanilang naispatayin at pinagbenta nga. So, andito na yung confrontation. Yung kanyang mga kapatid ay gusto mag-sorry, ganyan. So, sa madaling sabi, ito na si Joseph at sinasabi niya yung kanya namang saloobin patungkol sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Sabi niya, pero sumagot si Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero pinlano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Basahin ko po sa English. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Intended, evil man. Tayo mga tao, we intended it for evil, but God intended it for good. Mga kapatid, kung meron mang mga bagay sa ating mga buhay na yung mga tao sa paligid natin, ginagawan tayo ng masama, maaari sinisiraan tayo behind our back, kung ano-ano yung mga sinasabi nila, or kahit tayo mga tao, gumagawa tayo ng mga maling pagpapasya, gumagawa tayo ng mga kamalian sa harapan ng Diyos. Minsan, kahit tayo mga Kristiyano, at madalas nga mga kapatid, aminin natin sa hindi, karamihan ng mga ginagawa natin ay madalas pagsuway sa Panginoon. Diba? Ang nilalagay ng Diyos sa ating mga puso, gawa natin ng mabuti yung ating mga kapamilya.
yung ating mga kaklase, sa mga nag-aaral dyan. Share nyo ng gospel, pero tayo mga tao, tayo ay medyo talaga merong katigasan ng ulo, ano? We intended it for evil. Or sometimes, they intended as evil. Ang nais nila sa atin ay masama. Para nung kay Joseph. Ano po? Ang nais ng kanyang mga kapatid ay mapasama itong si Joseph. Pinagbenta. Diba? Tapos yung namang asawa ni Potiphar, pinrame up siya. Pero kung ating titingnan, kung ating nauunawaan that this God we are serving, itong Diyos na ating pinananampalatayanan, siya ay sovereign God. Pag sinabing sovereign, ano ba sa Tagalog ang sovereign? Nalimutan ko po kung ano sa Tagalog yung sovereign. Pag sinabing sovereign, kaya niyang gawin lahat. Lahat ng bagay under control niya. And if we know that God is sovereign, lalo na magiging totoo ito sa atin. Man intended it for evil, but God meant it for good. Na kahit pala yung mga masasamang bagay sa ating mga buhay, kayang gawing mabuti ng Diyos. Kaya nasasabi ng salita ng Diyos that all things work together for good. Kaya masasabi natin mga kapatid, hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ang Diyos ay ang gusto niya, lagi tayong masaya, lagi niyang gusto na tayo ay masarapan sa ating mga buhay. Actually, hindi naman talaga ganon. If we know the God whom we are serving, ang gusto niya, tayo ay magtiis, tayo ay lumakad sa kanyang katuwiran. At hindi madali yan mga kapatid. Lalo pa sa mga panahon ngayon. Pero this God who is sovereign, kaya nang gawin kahit na yung ating mga pagkakamali. Tingnan niyo mga kapatid, hindi tagapatungkol sa atin. The Bible is not about us. Ayan po, pinakadakila. Yan, pinakadakila. So, itong Diyos na dakila, Diyos na sovereign, kahit na yung mga masasamang bagay sa ating mga buhay, kahit yung ating mga kasalanan, mga kapatid, kahit yung ating mga kasalanan, o yung ating mga pagsuway, grabe mga kapatid, no? Kahit yung ating mga pagsuway, kayang gawin ng Diyos na i-turn niya, gamitin niya, hindi lang para sa ating ikabubuti, kundi ang puno at ang dulo ng lahat ng ito ay para sa kanyang kalwalhatian. Kasi bakit mga kapatid, sinasabi sa verse 29, and we will end with this. Sinasabi sa verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man. Sino ang hindi kayang magtiwala sa Diyos na ito? Sino ang hindi magtitiwala sa Diyos na ito na alam niya na noon pa man? Alam niya na noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. Ito po, grabe itong pangako ng Diyos na ito. Tanggapin pa natin ito. Kung tayo yung mga totoong anak ng Diyos. At sila'y itinalaga niyang matupad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Basahin po natin sa English. Sa English. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ito po mga kapatid. Itong Romans 8:28 na ito ay hindi para sa lahat ng bagay ay nagkakalaki-laki para sa ikabubuti. Hindi yung pagyaman o lahat ng bagay nagkakalaki-laki para sa pagyaman mo. No. O lahat ng bagay nagkakalaki-laki para ma-promote ka sa work, para maging honor ka sa school, o para maging masaya ka, o para maging maging lagi kang blessed. No. God works all things. Lahat ng bagay pinaglakip-lakip ng Diyos para sa ikabubuti natin. At ano yon?
para tayo ay maging kawangis. Tayo ay maging kawangis, Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, mga kapatid, all things work together for good, for us to be Christ-like, upang tayo po ay maging kamukha ni Jesus. Ayun po, mga kapatid, ang verse na ito. Hindi lang para sa ikaw ay laging merong pagkain, laging marami kang pera. No. Ang dakilang kalooban ng Diyos para sa ating mga tao, kanyang mga anak, ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ito patungkol sa atin. Patungkol po ito kay Jesus. Hindi po para sa ating ganansya. Yes, benefit natin yun. But, above that benefit is all glory to God alone. Yung maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Sige po, bago po tayo mag-end, i-comment nga po natin dyan sa comment section, God's will for me is to be Christ-like. Ang kalooban ng Diyos sa akin ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. Sige po, bago po tayo manalangin ng pangwakas, i-comment po natin dyan sa comment section, ang kalooban ng Diyos para sa akin ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. Yan po. Kaya natin masasabi na all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Kasi po, ang nais ng Diyos ay maging kawangis na tayo. Kaya may mga pagsubok na hinahayaan ng Diyos, kaya may mga paghihirap na hinahayaan ng Diyos, kaya may mga pagpapala na hinahayaan ng Diyos, ay hindi lang para tayo ay, kasi mabuti akong tao, kasi ako ay naglilingkod. No. Para maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 12 po ata ito. Hebrews chapter 12 verse 20, if I'm not mistaken. Kung mali po ako, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Pero, ang sabi doon, para presi ko na lang po, ang sabi doon, dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga anak. God disciplines whom He loves. Dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga anak. Yung totoo niyang mga anak, mga kapatid, yung mga totoong mga anak niya, yung mga para sa kanya, itong kayang tumanggap ng verse 28 and 29. He disciplines whom He loves. At yung mga hindi, sabi nga, at kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, ikaw ay anak sa labas. Ikaw ay Kristyanuhan lang. Hindi ka totoong anak ng Diyos. Kung ikaw ay hindi nakakaranas ng disiplina ng Diyos, ay baka hindi ka totoong anak ng Diyos. At kung ikaw naman, kapatid, ay nakakaranas ka ng mga paghihirap, ng mga pagdisiplina ng Diyos, praise God. Ikaw ay tinuturing na anak ng Diyos. Dahil lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti dahil nais ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay ano po? Maging kawangis ng Panginoong Jesus. Yan, praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na amin na pagsalusaluhan ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil You are sovereign God. Panginoon, kahit na may mga bagay kaming nagagawa na hindi na ayon sa inyong kalooban, Panginoon, ginagamit Niyo ito, Panginoon, upang kami ay maging kawangis ninyo. Lord, You are good. At nais namin, Panginoong Diyos, na maranasan itong kabutihan na ito sa aming mga buhay. Though it may come, Panginoon, bilang pagtatama, bilang rebuke, bilang corrections, hindi man blessings or good things sa aming mga perspektibo, pero Panginoon, salamat po
dahil you always work for the good of your children. Ngayon, bilang mga totoong mga anak ninyo, makikilim namin yung kabutihan ng inyong mga salita, that all things work together for good. For those who love God, for those who are called according to your purpose. Salamat, Panginoong Diyos, at dalangin namin, Panginoon, na araw-araw, samahan nyo kami, maging kawangis namin ang aming Panginoong Jesus, dahil yun yung kalooban na para sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ay panalangin sa inyong kilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon at tayo pong lahat ay pagpalain ng Diyos ngayong araw na ito. Maraming pong salamat.